morning everyone! It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito na naman po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron naman po akong i-vlog or i-aalok sa inyo na property. Siya po ay 3 hectares. Ano po? Mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa Tayukong to ay nasa 6 kilometers po ang layo niya. Then, kita niyo naman po kanina, ang kalsada ay mula po dun sa town proper, ay almost dyan po ay flat. Then, may pinasok po tayong barangay road. Next naman po nung barangay road na yon, nakaunti na iilang ano lang po. Siguro po ay mga nasa 50 meters lang or 70 meters lang ang layo. Diversion road na po, yung bypass road na po ng Tagkawayan. Ano po? Yan pong natututukan na ng aking camera, yan po yung bypass road ng Tagkawayan, Quezon. Then yung pong property ay may right of way. Ayan, okay, may right of way na naman po tayo. Ngayon, ang right of way po ay bibilihin ni seller. Kaya po, mas maganda po yung mga ganon na offer na bibili yung right of way kaysa po dun sa ibibigay lang. Ano po? Kasi minsan ay nagkakaproblema pagka bigay lang, mag-o-okay yung matatanda ngayon, then sa susunod na mga henerasyon ay magkakaroon ng pagbabago. Kawawa po yung nakakabili sa likod. Kaya po mas maganda po talaga ay bibilhin ang right of way. Kaya ito pong right of way na to ay bibilhin ng seller. Nasa 70 meters po ang layo niya dito sa bypass road. Ano po? Okay po, tara po at pupuntahan natin ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, ito po yung magiging right of way natin papunta po doon sa property. Ayan, kita naman po ninyo. Flat po yung area. Nasa 70 meters lang po ang layo niya hanggang doon po sa ibebenta natin. Pwede na po itong hindi sudsurin. Ano po, kasi pantayin. Tapos matigas din po yung kanyang lupa. Okay guys, nandito na po ako sa area. Nabaybay ko na po yung right of way na binabanggit ko sa inyo. Ayan po, ito po yung start ng property. Ayan po ang muhon, ayan. Then dito po sa Tayukong to, ito na po yung area. Ano po? Ayan po, papasilip na po natin sa inyo. Ayan, ito po yung area. Makikita naman po natin, marami po siyang nyog. Ano po, ayan. Then, dito ako maglalakad. Kahit madamo. Ayan, kaya po ako'y nagpantalon at talagang alam kong may mga ulat na naman na akong sasabakin. Okay. Flat na flat po yung area dito. Ano po, ayan. Ayan po ang property. Medyo lang po madamo dito sa lugar na to. Ano po? Baka wag mo akong ahabulin ha. Baka mamaya tayo magpulagkasan na naman dito. Ayan. Bakit po kaya pag ako'y nagbablog, laging may baka, pag hindi baka ay kalabaw? Ayan, hindi po kasama sa bilihan ang baka. Ano po? Yan po'y nakitali lang. Ayan, flat na flat po yung area. Then, ang sabi po nila nanay, ito ay may 8 pitak ng palayan. Ayan, Diyos ko po. Marami pong damo. Okay. Inagapan ko po talagang mag-vlog dahil sobrang init po talaga ngayon. Ayan. Ang boundaries po dyan sa kabila ay ayan, yung mga mahogany na yan. Yan po ang pagitan ng kabilang property. Ano po? Ayan. Okay po, ayan po ang area pa. Ayan po siya, oh. Then, nasabi po ni nanay, nasa 8 pitak po yung palayan. Titingnan ko po siya kung malalaki. Wala na po akong makitang pwedeng daanan na medyo maano lahat ay may ulat. Ayan. Aray ko.
Okay, ayan po ang mga nyug, oh. Oh. Marami din po siyang mga rahog. Maganda po kasi ngayon ang pamumunga ng nyog, sa totoo lang. Nga lang, medyo po mura talaga ang kopras. Hindi po kagaya dati na pumapalo po ang kilo niya ng nasa 80 pesos to 90. Ngayon po ay parang nasa 40 pesos lang po ang kilo ng kopras. Kaya medyo po siya mura. Ayan po ang area. Ano po? Basta po yung sinasabi ko sa inyo, yung mahogany na yan po ay boundaries. Kaya po itong side na are, ito, yan po ang property. Ano po? Then, pantayin pa rin po dito. Ayan. Ayan po, oh. Nandito po ang palayan. Aray ko. Plat na plat po yung area. Sa totoo lang. Ito po yung palayan. Ayan. Oh. Ha? Ang ganda po, oh. Ayan po ang property. Ayan po ang palayan. Ayan po, ayan pong side na yan ay kasama pa rin po yan sa property. Ano po, pera lang po yung mga babababang yun na nyog. Basta yan pong matataas na yan, yung naiikutan na ng aking camera. Kasama po yan sa 3 hectares na aking ibinebenta. Then ayan, may fruit bearings po akong nakita dito. Kay Mito, halos wala po akong nakitang prutas dito po sa area. Ano po, more on po ay nyog. Pero yung pong nyog ay hindi naman po ganon kadami. Medyo madalang po yung nyog niya. Ano po? Ayan, kasi mas malawak po itong walang tanim. Ito pong palayan na to. Then yun nga po, hindi po sila nagtanim ng panulib. Kaya medyo po kaunti po yung nyog niya. Tingnan naman po ninyo. Kasi ayoko naman po na magsasabi po ako dito sa inyo sa vlog ko na maraming nyog, tapos pagdating po ng magti-tripping ay kakaunti po ang nyog. Ayoko naman po ng ganon. Kaya sinasabi ko na po dito pa lang po sa vlog ko na to, kasi po mas iba po yung nakikita ng personal kaysa po dun sa video. Kasi minsan po nabibidyohan lang ay yung magagandang part, pero yung mga pangit na parte ng lupa ay hindi na po nabibidyohan. Ano po, kaya medyo ay mapandaya ang video po namin minsan. Ano po, kaya binabanggit din po namin na itong pong part na to ay kaunti, itong pong part na to ay marami, at itong part na to ay pangit, itong part na to ay maganda. Ayan, yan pong naiikutan na yan ng aking camera. Yan po yung pinagmulan ko kanina. Ayan, napakarami pong rahog ng nyog niya dyan. Then yan. Then pagdating po dito sa part na to, medyo po marami-rami pa rin. Then ito pong part na to ang medyo madalang na. Ano po? Ayan. Then itong part naman na to, meron pa rin siya, pero hindi po siya katulad ng iba na dasik. Siya po ay medyo matataas na yung puno ng nyog. Ano po, ang kagandahan lang po kasi nila ay malapit po ito sa town proper at 70 meters lang po ang layo sa bypass road ng Tagkawayan. Ayan, yung dito naman po sa palayan na yan, ayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, ay 8 pitak. Ayan po siya. Dito po ay walang irrigation, hindi po katulad ng Camarines Sur na may irrigation ang mga palayan. Dito po sa amin sa Tagkawayan ay wala. Kaya po ito ay umaasa lang sa sahod ulan. Ano po? Ayan, meron po ditong mahogany sa loob ng property. Then ang lupa po ay flat. Dito po kasi sa barangay na to, sa totoo lang, lahat po ng property dito ay flat. Lahat po ng lupa ay flat ang kalagayan. Ayan po siya. Nay! Nay! Tara doon! Okay, wag na muna nating hanapin yung muhon. Teka muna, yun munang... Yes! Basta't may nakita na tayong muhon dun sa bungad, okay na po yun. Ayan, ang taba ng kalabaw.
Babae yung kalabaw. Ang taba niya po, oh. Ayan, dito po ay medyo madalang po ang nyug dito sa part na to. Ano po? Ayan po siya, oh. Matatayog na po yung nyug niya. Ayan kay Mito. Then ayan, ito po yung sa kabilang side. Doon po sa kabilang side ng palayan. Ano po? Ayan, ayan po ang property. Ayan. Dito po sa part na to, ayan, medyo po marami-rami din po niyang nyug dito. Basta po yung tinuro ko po sa inyo kanina na may maliliit, hanggang dun lang po yung area. Ano po? Yung pong medyo matatayog ay sa atin po yun dito sa 3 hectares. Ang kagandahan naman po ng property ng mga nyug dito sa area ay kahit po siya matatayog na, ay marami pa po siyang mamunga. Talagang punong pumuno pa po yung rahog niya. Ayan. Ayan po, ito naman pong part na to ay medyo walang tanim. Ano po? Ayan, star apple pa rin. Then, ayun, batino sa side na yon. Halos po itong part na to, ano po, medyo wala po talaga siyang tanim. Yun lang pong part na yun doon, ang maraming nyog, ano po, hanggang dun sa may bungad. Ayan, yan lang po ang may tanim na nyog. Then ito, pangilan-ngilan din po dito sa side na are. Then ito po yung palayan. Ito po ay diretso po ito doon sa pinag-umpisahanan ko kanina. Ano po? Ayan. Dito din po sa part na to ay madalang din po ang nyog. Ayan din po. Okay. Ayan po yung kabilang side pa rin po. Ano po? Yung pong ilog, tara. Ilog, ate. Ilog ba siya, ate? Sapa. Okay, titingnan po natin yung source of water. Ayan. Ay, sapa po siya. Ayan po siya, oh. Okay po, ito po yung sapa dito sa property. Ano po, boundaries po siya. Ayan, running water. Umamako muna kayo, may mga pako. Ayan po siya. Kaya po, ang source of water po natin dito sa property na to ay sapa na running water. Ano po? Then, ayan, ito pa rin po yung area. Basta sabi ko nga po sa inyo dito sa side na to ay medyo walang tanim dito sa side na to. Okay po, nakapalibot po dito sa property yung sapa. O, hindi naman po nakapalibot ng buong property. Ano po, basta po siya, kanina nagmula po doon sa side na yon, gumanon po ang sapa, papaganyan, papaganyan. Then ito po ay nandyan pa rin po ang sapa, then property pa po natin. Are, ano po, ito po yung part na medyo wala pong tanim. O, sa madaling salita po is clearing itong side na to. Ano po? Yun nga lang po ang kagandahan po nito kasi nga sabi ko sa inyo, napakalapit po sa bayan po ng Tagkawayan, Quezon, tapos flat na flat po yung property. Then 70 meters ang layo lang po niya sa bypass road ng Tagkawayan. Ano po? Okay po, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 3 hectares mula po sa bypass road. Hanggang dito po sa property ay nasa 70 meters po ang right of way niya. Then may 8 pitak po siya ng palayan. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, medyo madalang po ang nyog dito sa may bandang palikod. Pero dyan po sa bungad ay marami pong nyog. Then kahit po siya ay layugan na, yung iba ay napakarami pa rin po niyang mamunga. Ano po? Mula naman po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 6 kilometers po ang layo niya. Ang source po ng tubig ay sapa. Then, ano pa ba? Almost flat po yung property. Yun naman po talaga dito po sa lugar na to ay talagang masasabi ko pong ang lupa po dito ay flat na flat. Okay po yung about po sa price, about po sa title. Mamaya ko na po ilalagay sa details ko. Mag-uusap po muna kami ni seller. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing
Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, God bless po sa inyong lahat at sana po ay marami pa po tayong maibenta. Ano po? Okay po, thank you po for watching!